Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. 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 Pinupuri ka namin. Mapalalaman na iyong ibinukod. Mapalalaman sa iyo lamang sumusunod. Maghari ka at mataan sa aming pagpupuri. Ikaw na o Diyos. Ikaw lang o ang puso ko'y dinulog sa'yo. Nagpapakumbaba ng susumamo. Magiging dapat hindi mo na ikaw ay mamasdan. Makalikat sa'yo ay umisan. Ang puso ko'y tulog sa'yo. Nagpapakumbaba ng susumamo. Maging dapat ito na ikaw ay mamasdan. Makalikat sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong dahan-dahan. Lulukan ng iyong wagas na pagsigla. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Kahari ka, O Diyos, ngayon at kailangan. Ang puso'y dinulog sa'yo. Nagpapakumbaba ng susumamo. Maging dapat mo dahil ikaw ay mamasdan. Makalikat sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong dahan-dahan. Lulukan na iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Pag-ari ka, O Diyos, ngayon at kailan.
ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Umagari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay iyaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Bakit nga ba pumupuri ka? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinalilingkuran? At bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa
Tinataas sa'yo aming kamay, pinapupurihan ka ng bagong awit, sinasamba ang tanging ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay, pinapupurihan ka ng bagong awit, sinasamba ang tanging ngalan mo. Luwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luwalhatiin, sasambahin lagi ang ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Tinataas sa'yo aming kamay, pinapupurihan ka ng bagong awit, sinasamba ang tanging ngalan mo. Luwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, ang ngalan mo. Hallelujah. Ngalan mo, ngalan mo. See you move. You moved the mountain, and I believe I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I see you do it again. I see you
promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Oh, you never fail me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. Still in your hands. This is my confidence. Never fail me yet. Never fail me yet. I never want far away from you. When I go astray, find your love giving all to me. I've ever wandered far away from you. When I go astray, I find your love giving all to me. Jesus, I want more of you. Jesus, I'm in love to you. Take me deeper, deeper love with you. Oh, Jesus, I'm in love to you. Jesus, I'm in love to you. Draw me closer, closer to your heart. Oh, God, and I've ever wanted far away from you. And I go astray, find your love reaching out to me. Oh, and I've ever wanted be far away from you.
belong to you. Draw me closer and closer to your heart. Draw me closer and closer to your heart. Iniling ko po kay Pastor Aisan siyang magbibigay ng opening prayer. Dakilang Diyos na nakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na siyang lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos na makapangyarihan, kataas-taasan. O Lord, sa mga sandaling ito, muli kami nagpapakumbaba sa iyong paanan, Panginoon. At
nagpapasalamat, Panginoon, sa biyaya mo, sa pagkakataong muling ibinigay mo sa amin, na kami muling pinagtipon mo, Panginoon, upang muli ay maluwalhati ka, Panginoon. Salamatan ka, pagmula-mula yan, Panginoon, na iyong mga salita. O Lord, naway, Panginoon, hindi lamang sa pagtitipon na ito, Panginoon, na kami po makakaluwalhati sa iyo, Panginoon. Kundi, Panginoon, O God, sa mga ibang bagay pa, Panginoon, O God, na higit pa dito, Heavenly Father. Nais po namin, Panginoon, na tulungan mo kami, Panginoon, O God, na mabuhay ayon sa iyong nais at kalooban. At mapahayaan mo, Panginoon, O God, magawa namin kung ano yung tungkulin namin bilang isang mananampalataya, Panginoon. Hayaan mo, O God, na bigyan mo kami ng karunungan at kaunawaan sa libing ito, O God. Nang sa ganun, Panginoon, ano man ang nais mo, ano man ang salita mo na aming pong mapapakinggan, Panginoon. Ito'y aming mauunawaan, Panginoon, O God. Hindi lamang ito itatanim sa isip at puso namin, Panginoon. Kundi ito din ay maisagawa namin, Panginoon, O God, ayon sa iyong kalooban. O Lord, tulungan mo kami, Panginoon, kung paano kami mamuhay, Panginoon, ng magkaaya, Panginoon, O God, sa iyong harapan, O Lord. At hayaan mo, Panginoon, ang lahat ng bagay na ginagawa namin, Panginoon, ito'y magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, O Lord. Hayaan mo na sa gabi nito, muli yung pong pag-isahin ng aming isipan. Muli yung pong pag-isahin, Panginoon, O God, ang aming puso at hangarin, Panginoon, at ang iyong layunin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, wala kaming ibang itinataas, kundi ang pangalan mo na siyang dakila sa lahat, Panginoon. Muli ka namin pinapasalamatan sa tahanan nito, O God. Ikaw nawa ang siyang maghari, Panginoon, O God, sa gabi nito. At yun din, Panginoon, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinupurit, tinataas ka namin, O Lord, sa pangalan mo, sa ito'y aming dalangin. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa gabing ito ay paano ba natin makakamit ang buhay na walang hanggan? Paano nga ba natin makakamit ang buhay na walang hanggan? Alam niyo, alam ng tao, mga ginigiliw, ang pagkakalam ng tao, makakamit nila ang buhay na walang hanggan, or ang pagkakalam nila, makakapasok sila sa paraiso or sa langit. Sabihin na lang natin sa langit. Sa pamamagitan ng paggawa nila ng mabuti. Yun ang alam ng tao na paraan upang makapasok sila sa kaharian ng langit, mga ginigiliw. Alam nyo, mga ginigiliw, no? Hindi po yon ang isang paraan para makapasok po tayo sa langit o sa kaharian ng Diyos, yung paggawa natin ng mabuti. Dahil yung paggawa natin ng mabuti, kung hindi po iyon bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang magiging pananampalataya na natin o ang magiging Diyos na natin ay yung paggawa natin ng mabuti, mga ginigiliw. Kaya po tayo gumagawa ng mabuti dahil iyon ang bunga ng pananampalataya po natin. Kasi pwede lang po kasi nating ipagyabang yung ginawa nating mabuti kung wala tayong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Dito sa pag-aaralan po natin ngayong gabi, mga ginigiliw, ito po ay tanong ng isang matalinong tao, nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos, dalubhasa sa kautusan. Gusto niyang subukin ang ating Panginoong Jesucristo kung gaano kalawak ang kanyang kalaman patungkol po sa kautusan. Kaya't sinubok niya itong tanungin sa isang tanong, mga ginigiliw. At makikita po natin dito na yung
kasagutan ng ating Panginoong Hesukristo ay iba yung approach niya sa mga taong nagsasabi na sila ay matatalino, at iba rin ang approach niya sa mga taong nagpapakumbaba at sa mga taong umaamin sa kanilang sarili na sila ay makasalanan at marumi. Kaya sabi niya po dito sa Lucas 10, no? Lucas 10:25. Ito ay patungkol po sa mabuting Samaritano, mga ginigiliw. Sabi niya po dito sa Lucas 10:25, isang dalubhasa sa kautusan. So, ibig sabihin, nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos. Nag-aral ng teolohiya. Ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Tinatanong niya ang ating Panginoong Hesukristo kung ano ang dapat niyang gawin upang makamit niya ang buhay na walang hanggan, mga ginigiliw. No? Ito po ang kasagutan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Ibinalik niya ngayon yung tanong. Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ibinalik niya ngayon yung tanong. Ano ang mababasa mo ron? Makikita natin dito, mga ginigiliw, kung bakit ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa isang dalubhasa sa kautusan. Later on, malalaman po natin kung bakit ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa mga dalubhasa sa kautusan. Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So ito ang gustong sabihin ng ating Panginoong Hesukristo sa mga taong ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid. Ito yung mga taong self-righteous na ang pamantayan ng mga taong ito ay lahat na ng tao na hindi nakakabot sa kanilang pamantayan ay hindi na matuwid sa pagtingin nila, mga nagginigiliw. Dahil sila ay relihiyosong tao. At pinag-aralan nila ang pagka-Diyos ng Diyos. Kaya ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Nasagot niya ito sa pamamagitan ng kautusan. Bakit ito ang ipinasagot ng ating Panginoong Hesukristo? Kasi magkaiba. Pag hindi dalubhasa sa kautusan, ang magtatanong kung ang isang tao na hindi dalubhasa sa kautusan ang magtatanong sa ating Panginoong Hesukristo, Panginoon, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Magkamit ako ng buhay na walang hanggan. Alam niyo ang isasagot ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya? Sumampalataya ka sa anak ng tao. Have faith in me. Yun ang sasabihin niya sa mga taong umaamin sa kanilang sarili na marumi at makasalanan. Kung babasahin po natin doon sa John 10, patungkol po ito sa isang bulag na nakakita, na pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa bulag na ito, mga ginigiliw, na pinagaling niya, dahil hindi niya nakilala ang Panginoong Hesukristo, hindi niya nakita. Sabihin niyo po kung sino siya. Ano ang gagawin ko? Sabi ng bulag na ito na nakita. Sumampalataya ka sa kanya, sabi niya. Hindi niya sinabi na ano bang nakasulat sa kautusan.
Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And the second is to love your neighbor as you love yourself. Kung bakit ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa isang dalubhasa. Magaling sila. They are expert in the law. Matalino sila sa salita ng Panginoon. But the problem, hindi sila marunong magmahal. Katulad ng mayaman na napunta sa Hades. Alam niyo yung mayaman na ito, relihiyosong tao ito. Religious. Parisi ito. Marami siyang alam sa salita ng Panginoon. Ang problema, hindi niya isinabuhay at isinagawa ang salita ng Panginoon. Diba? Hindi niya po isinabuhay. Kaya napunta siya sa impyerno. Napunta siya sa Hades. Hindi siya marunong magmahal. Nung pumunta sino pumunta doon sa harapan niya? Yung pumunta sa harapan ng bahay ng mayaman. Anong pangalan nun? Yung pumunta na kinain niya yung mga mumo. Si Lazarus. Oo. Nung pumunta si Lazarus sa kanyang tahanan, dahil inaakala niya, dahil nakita niya na yung mayaman na ito, nasa kanya ang lahat ng kayamanan, masarap ang pagkain, diba? At kaya siya umaasa na pagpupunta siya sa tahanan ng mayaman na ito, siya ay bibigyan ng pagkain. Pero hindi po nangyari yung inaasahan ni Lazarus na siya ay bibigyan ng pagkain ng mayaman na ito. Ang kinakain ni Lazarus na isang mahirap, kinakain niya yung mga mumo na nahuhulog sa lamesa ng mayaman. Yun po yung kinakain ni Lazarus, mga ginigiliw. Kahit anong nangyari, no? Ano po ang nangyari dito? Nung namatay yung mayaman at saka si Lazarus, napunta yung mayaman sa impyerno. Alam nyo kasi nung unang panahon, no? Ang pagkakalam kasi ng mga Hudyo, ang pagkakalam ko nila, pag mayaman ka, ibig sabihin, blinebless ka ni Lord. Yun ang kanilang pagkakalam na pag mayaman ka daw, ibig sabihin, blessed na blessed ka ni Lord. Na kapag mahirap ka, sinusumpa ka daw ng Diyos. Kahit ang tingin nila, dahil religyoso silang tao, maliligtas na sila. Yung pagiging religyoso nila, yung sa dami ng kaalaman nila, yun ang alam po nila na magliligtas sa kanila. Pero, nung namatay sila, ang inaakala nila, napupunta sila sa langit. Subalit, doon pala sila sa impyerno. Mapupunta lang pala sila sa impyerno. Kaya, iyon, mga ginigiliw, ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa dalubhasa na ito, dahil may kulang sa kanila, matatalino sila sa salita ng Panginoon, pero hindi sila marunong magmahal. Kaya imbes na ang sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila na katulad sana, ang sasabihin niya sa mga taong nagpapakumbaba at umaamin sa sarili, anong gagawin ko po, Guro? Sumampalataya ka sa nag-iisang anak. Yun sana ang sasabihin niya sa kanila eh. Pero hindi. Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mahalin mo ang Diyos. At pagkatapos mong mahalin ang Diyos, mamahalin mo rin yung kapwa mo. Kasi yung summary po ng dalawang kautusan na ito, love God and love your fellow man, it summarizes in one word. Natutupad lamang yan sa isang pangungusap. Yan ay utos ng pag-ibig. Yun, love.
The summary of the Bible is love. Ito yung katuparan ng salita ng Panginoon. It summarizes in 4 letters. L-O-V-E, love. Only, mga ginigiliw. Kaya itong binasa po natin na nasa Matthew 22:37 and 39 at saka nasa Lucas, no? Yung sinagot ng isang dalubhasa sa kautusan na love the Lord your God. Ito yung summary ng Bible. 7 seconds summary of the Bible. Bilang nyo, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. 7 seconds, di ba? 7 segundo. Yun ang katuparan ng salita ng Panginoon. The Word of God. 7 seconds. Ito yun, mga kinikiliw. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon. Walang silbi. Na gabi-gabi tayo nag-aaral dito ng salita ng Panginoon kung walang application sa buhay natin. Walang silbi na nakikipagdebate tayo. Marami tayong kaalaman. Diba? Katulad ng dalubhasang ito. Sinagot niya kaagad. Love the Lord your God with all your heart. Ang bilis niyang sinagot. Ang problema, hindi siya marunong magmahal. Kaya yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ipagpatuloy natin. No. Dito sa 28, sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan. Sabi niya, yun ang problema. Gawin mo yan. Kasi hindi nila ginagawa eh. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Walang silbi na alam mo yung kautusan. Pero kung hindi mo daw gagawin, sabi ng gawin mo yan para makamit. Kung hindi mo gagawin, hindi mo makakamit yung buhay na walang hanggan. Kung hindi mo. Kaya, yun ang problema sa atin eh. I love you, Lord. Kunam, I hate my fellow man. Kunam, I love you, Lord. Pero ayaw mong tumulong, ayaw mong magbigay. Hindi mo nakikita yung kapwa mo na mahihirap. Diba? Opo. Opo. Kaya, yun ang nakita ng Panginoon na problema sa isang tao na ito, na matalino sa salita ng Diyos. Hindi sila marunong magmahal. Kaya nagbigay ng Panginoon ng isang istorya patungkol sa isang Samaritano. By the way, bago ko bigyan, just to give you some tidbits of information about Samaritan. Ang mga Samaritano, sa panahon natin ngayon, hindi sila Kristiyano. But, meron silang lahi na kwan kasi. Kaya Samaritano kasi nakatira po sila sa Samaria. Meron kasi isang bundok doon. Just to give you some tidbits of information para alam nyo kung bakit Samaritano. May isang bundok kasi doon na binili ni Somer. Na yung bundok na yon, parang ginawa niya na bagyo. Kaya yung mga nakatira doon, tinawag nilang Samaritano. Kasi hindi sila Hudyo. Kaya from the word Somer, ginawa nilang Samaritan. Parang yung Samaritan woman. Di ba? Meron din silang lahi na Israelita ang mga yun. Katulad ng babaeng nag-igib ng tubig nung andun ang Panginoong Jesucristo, di ba? Yung yung claim ng babae na yon, dito umiigib ng inumin ang aming ninunong si Jacob, sabi niya, di ba? So may lahi din silang Israelita, mga ginigil. Kaya ito kasi sila yung mga pure talaga na parang sabihin na lang natin kung sa panahon natin Kristiyano sila, mga ginigiliw. Diba? Kristiyano sila. At yun, mga ginigiliw, kung babasahin natin sa Pedro, ang paghuhukom ay magsisimula sa sambayanan ng Diyos.
mauuna na hahatulan ang sambayanan ng Diyos. Kaya nung sinabi niya, sa 4:17 yata yun, doon sa 4:18, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng isang tao na gumagawa ng kasalanan? Matuwid na yun hindi ka naman pumatay. Hindi ka nangalunya. Wala kang ginawang, alam mo na wala kang ginawang kasalanan. Pero mahirap kang maligtas. Imagine that. Yun ang claim ng mga tao. Hanggang ngayon, happy birthday in heaven, Papa. Sinasabi nila, babaero naman yung Papa nila. Wala siyang ginawang mabuti nung siya nabubuhay. Tapos kine-claim nila na happy birthday in heaven. Sinasabi ng salita ng Panginoon, kung ang taong matuwid, mahirap maligtas, tapos sasabihin nila, happy birthday in heaven. Diyos lang ang nakakalam. Diyos lang po ang nakakalam ang puso ng isang tao. Pero sinasabi ko sa inyo, napakahirap pumasok sa kaharian ng Panginoon. Kung babasahin po natin yung Matthew 7:21 at yung nakasulat sa Lucas, marami. Sabi niya, so ibig sabihin yung 10, marami ang tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. So yung 10, ibig sabihin siyang ang tatawag, isa lang ang maliligtas. Opo. Imagine na lang subdivision na ito. Ilan ang bilang natin dito sa subdivision na ito? More or less 5,000 tayo dito. Pati estudyante at mga nakatira dito. Ilan lang tayo dito na Kristiyano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tayo. O, idagdag na rin natin yung mga ibang Kristiyano dyan. Sabihin na lang natin na 20 pa. 37. O, 20 pa ang Kristiyano nakatira dito. Sabihin na lang natin. 5,000 ang nakatira. Ilan ang percentage pag 37? Tapos yung 37 pati tayo. Yung 37 na yun, yung iba, so-called Christian pa yung iba doon. Pag ganun pa, parang tilapia, di ba? Parang tilapia pa yung iba, alanganin pa. Yun ang mahirap. Kaya marami, sabi niya, hindi niya sinabi kokonti. Marami ang tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Ngunit sasabihin ko sa kanila, lumayo kayo sa akin. Ang sinagsasabihan dito ng Panginoon, pinagsasabihin niya, yung mga Kristiyano, yung mga unbeliever, hayaan na natin sila kasi nahatulan ng mga yan. Yung mga unbeliever, nahatulan na sila. Paano sila hahatulan ng Diyos? Hahatulan sila ayon sa kanilang mga gawa. Nasa Romans 2. Ayon sa kanilang budhi. Kasi yung konsensya nila, yung budhi nila, yun ang magiging batas ng kanilang puso. Yun ang magiging batas para sa Panginoon. Babasahin po natin sa Romans 2. Andun po yun. Yun ang hahatol sa kanila. Yung ginawa nila. Pero tayo, mga ginigiliw. Tayo mga ginigiliw. Diyos ang hahatol sa atin. Kaya yun ang sinabi niya. Although Diyos din ang hahatol sa kanila. Kaya lang, kung ano yung ginawa mo, nung nabubuhay, kasi yun na rin kasi ang parang batas sa kanila yung konsensya at budhi, sabi niya sa Romans 2. Diba? Kaya, napakahirap po ang maligtas. Kaya, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sabi niya Pero ang pinipili ng tao, yung malawak na pintuan. Yung malawak na daan. Yung makipot na pintuan na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is the door. Siya ang sinasabi na pintuan doon. The door of salvation. Kaya natatandaan nyo yung sinabi ko na ask, seek, and knock. Yung kakatukin natin doon si Jesus Christ. Ask. Humingi tayo sa Panginoon. Ano ang hihingi natin? Hindi kayamanan. Ano ba yan? Yun ang hinahanap ng mga ibang Kristiyano. Hahanapin ko ang Diyos upang bigyan niya ako ng kayamanan. Hindi.
Hanapin natin ng kanyang banal na espiritu. Yun ang sinasabi niya doon. Isisik natin the righteousness, yung katuwiran ng Diyos, na mamuhay tayo katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Not the door of salvation. Diba? Kaya dito nagbigay siya ng istorya patungkol po sa isang Samaritano na unbeliever, sabihin na lang natin unbeliever. Ibig sabihin, wala siyang alam sa salita ng Panginoon. Wala siyang alam sa salita ng Panginoon. Ito ang, sa panahon natin ngayon hindi siya Kristiyano. Hindi siya Kristiyano. Sabi niya dito, upang wag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pang lalaki. Hindi niya alam kung ano yung kapwa na. Hindi. Sino naman ang aking kapwa? Sabi niya. Tinanong pa niya, sino naman ang aking kapwa? Ito na. Nagbigay ng Panginoon ng isang istorya ng isang Samaritano. Sabi niya dito sa Lucas 10:30, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Limabas ni pastor. Si Pangulo, limabas ni pastor. Hindi, paring Hudyo, pare na Hudyo. I-apply natin ngayon Nagkataong dumaan doon ang isang pastor. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. So nung nakita niya yung taong na binugbog, ay delikado dato kuna na. Mahirap na. I love God. Kuna, mahal ko ang Diyos, pero ayaw niyang tulungan yung kapwa. Lumihis siya ng daan. Pastor yun. Duman din ang isang Levita. Ano ang ibig sabihin ng Levita? Sila yung tagahawak ng maniningal ng kwan, silang nagbibigay sa ikapo sa mga pare, di ba? Yung mga kwan, di ba? Tumatanggap. O sabihin na lang, assistant pastor latan. Associate pastor, kung nato yun. Associate pastor. Oh. Dumaan din ang associate pastor. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Imagine yung binugbog Kristiyano, kaparehas niyang Kristiyano pero lumihis siya. Diba? Lumihis nung nakita niya, nakita ng pastor. Hindi sa bali, delikado. Magnanakit ito. Ayaw niya nang gumastos. Sabi na, baka patulod kong sa hospital. Kung tupay, siya tupay timang bayad hospital bill na kung kuna ng taon. Delikado. Sabi niya. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Pagdatan, hanga pastor dito, hanga mga Kristiyano. Di Kristiyano ito. Ito yung sinasabi ko sa Romans 2. Basahin natin mamaya yung Romans 2. Nang makita niya ang biktima, nasa dilim. Sabahin mo kasi. Siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos isinakay niyang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlong naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Diba? Sino kaya?
ang tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan ang tumulong sa kanya. Sabi ng dalubhasa sa kautusan. Kung gayon, pumayo ka! Kung ganon, marami din, isabuhay mo, isagawa mo. Huwag mo lang sinasabi yung kautusan, yung salita ng Panginoon. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga ginigiliw, no? Alam nyo ang kayamanan ng Panginoon. Pinipili lang niya ang pinagkakatiwalaan niya. Hindi niya pinagkatiwala lahat sa Kristiyano. Kasi alam ng Diyos kung ano yung laman natin, alaman ng puso, yung motibo ng puso ng isang tao. Di ba? Anong sinasabi niya sa James? Di ba? Kaya hindi ko binibigay kasi mali yung motibo mo. Di ba? Opo. Gusto mo ng Fortuner. Gusto mo ng Fortuner. Malagip ko na nakukuhan ko yung office mate ko. No? Pag may bago akong sasakyan, sabi niya, pupunta ako sa harapan ng mga school, magpapasikat ako doon, maglalagay ako ng mineral water doon sa harap niya, tapos tatampay ko doon na ganyan yung kamay ko sa harapan ng sasakyan, sabi niya. Diba? Kasi mali yung motibo ng puso ko, magyayabang ka lang, sabi niya, diba? Kasi yung pagbibigay, yung kayamanan ng Panginoon, ibibigay niya lamang ito sa mga taong may generous heart. Yung kayang ibahagi yung kanyang kayamanan. Diba? Maraming lingkod ng Panginoon na gusto kong sumunod sa Panginoon. Sumusunod sila hindi dahil gusto nilang maglingkod, mga ginigiliw, kundi sumusunod sila dahil gusto nila yung kayamanan ng Panginoon. Hindi yung kaharian ng Panginoon. Diba? Di po. Kaya nami-misinterpret na naman. Yung end-time blessing daw, yung material at physical blessing. Alam niyo ang end-time blessing? Yung buhay na walang hanggan. Na makasama natin ang ating Panginoon sa Kristo. That is the end-time blessing. Diba? Opo. Okay, balikan natin sa Romans 2. Para himay-himayin natin ito, mga ginigiliw. Kung bakit may mga maliligtas na mga, yung sinabi ko kanina, ito ay patungkol sa Samaritano ito. Samaritan. No? Kasi may nagsasabi na ang maliligtas lang daw ay yung mga tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Tinanggap mo nga, hindi mo naman sinabuhay, katulad ka ng dalubhasa ng kautusan na ito, na pinagsabihan ng Panginoong Kristo. Diba? Oo, tinanggap mo ang Panginoong Kristo, pero madamot ka naman. Sarili mo lang ang iniisip mo. Diba? Opo, walang silbi yung kagalingan natin sa salita ng Panginoon. Pinakamainam yung isinasabuhay at sinasagawa natin ng kanyang salita. So dito sa Romans 2, no? Romans 2 ba o Romans 4? Ito, Romans 2, no? Ito, yung, kaya sinabi ko kanina, yung patungkol sa Samaritano. Diba? So yung Samaritano na yun, naligtas ba? Siyempre naligtas. Hindi Kristiyano yan, pero gumawa ng kabutihan. Gumawa siya ng kabutihan. Kasi, at hindi niya ipinangalandakan ay, hindi siya nag-selfie sa cellphone bago niya tinulungan yung tao. Diba? Hindi po. Magsimula po tayo dito sa 12. Romans 2:12. Ang mga hentil ay walang kautusan ni Moises. Sila ay nagkakasala at paparusahan ng hindi batay sa kautusan. Hindi sila i-judge not because of dahil sa kautusan.
ang mga Hudyo ay mayroong kautusan. Natayo nga sila kung Hudyo. I-represent tayo mo ti Hudyo. Natayo mga Kristiyano tata. Sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan kundi ang sumusunod nito ang siyang pawawalang sala ng Diyos. Itong 14, kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Katulad ng hindi mo nakilala ang Panginoong Jesucristo, pero gumagawa ka ng mabuti. Ay, kawawa naman yun. Pagbukas mo ng bintana mo, 2 stories yung bahay mo, nakita mo, yung kapitbahay mo na andun wala silang makain. Bumaba ka. Nagbigay ka. Kinuha mo yung bigas, nagkumuha ka ng mga ulam. Binigay mo. Pinakain mo sila. Kawawa naman sila. Diba? Yun ang binabanggit dito na Samaritano. Hindi nila nakilala ang Panginoon pero gumagawa sila ng kabutihan. Pero wag niyong sabihin na sana Samaritano ako. Wag niyong sabihin na gano'n ha. Hindi exemption yun. Ibang istorya yun. Mga ginigiliw. Mas mainam na makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Mas mainam. Yung lumakad tayo na may katuwiran. Yung pangako ng Panginoon nasa Romans 8, kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka natatayo sa dambana ng Panginoon para i-depensa mo yung sarili mo. Diba? Yun ang sinabi niya sa Romans 8, diba? Sapagkat wala nang kahatulan sa mga taong nakipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo, hindi ka nakahatulan, uhusgahan ng Diyos. Bakit? Bakit walang kahatulan sa isang Kristiyano yung lakad ng katuwiran? You will no longer be judged anymore. Because somebody already judged for you. Meron nang nahatulan para sa iyo. 2,000 taon ang nakakalipas. Sino ang nahatulan para sa iyo? Si Jesus Christ. Inako na niya yung kasalanan mo. Pero, nakilala mo ang Panginoong Jesucristo, sinabi nila yung salita, ayaw mong tinanggap, nagpatuloy ka pa rin sa pagkakasala, you will be judged. Kahatulan ka ng Diyos. Diba? Pagpatuloy natin. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila ay sinusumbatan ito. Ang mga patayin na ito, dakis tagpatay, karma, kunada. Karma, makarmakan to. Hindi na, kasi wala sa Biblia ang karma eh. No, pumatay ka, patayin na kang tuwid. Kasi muda ti karma eh. Pero, walang karma sa Bible. Revenge ang meron sa Bible or vengeance. Diyos ang maghihiganti para sa iyo. Diba? Kaya, ang sinasabi dito, ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi, konsensya. Sapagkat kung minsan sila ay sinusumbatan nito at kung minsan naman sila ipinagtatanggol nito sa kanilang kaisipan. Bawal pumatay. Dakis data. Pero tayo nakakalam ng salita ng Panginoon. Bawal pumatay kasi alam mo na magkakasala ka sa Diyos. Pero ang pinakamaganda, no, dito ako magtatapos. Alam mo kung Kristiyano ka, totoong Kristiyano, tapat na Kristiyano, ang tunay na Kristiyano na lumalakad ng matuwid, wala na tayo sa batas
wala na tayo sa kautusan. Hindi na natin pwedeng sundin to. Yung kautusan, yung 10 utos, wala na. Wala na sa atin yung kautusan. Alam nyo kung ano yung utos na meron sa atin? Dahil nasa atin na yung, hindi na natin pwedeng sundin ang mga kautusan dito. Kasi ang kautusan, para lamang ito sa mga taong matitigas ang ulo. Katulad ng drugs, di ba? Kung walang utos na may pagbabawal ang drugs, di ba? Pwede rin gumamit ng drugs. Kasi walang batas na nagsasabi na bawal eh. Kaya nagbigay ng kautosan ng Panginoon kasi sumusobra ng tao sa kanilang kasalanan sa paggawa ng kalokohan dito sa mundo. Kaya nagbigay siya ng 10 utos. Diba? Nagbigay siya ng 10 utos. Kaya, pero sa atin, nasa ilalim na, wala na tayo sa ilalim ng kautosan, kundi nasa ilalim na tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Oo. Nasa ilalim na tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Nasa Romans 6 yata yun. Diba? So, ibig sabihin yung namamayanin na batas dito sa atin, yung batas ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi mo na kayang sundin lang, hindi mo na pwedeng sundin ang mga yun kasi yung batas na ng Panginoon yung nasa puso mo, yung batas ng Espiritu Santo. Nasa Romans 6 po yun. Diba? Ibig sabihin, kaya mo nang sundin lahat. Batas man ng trapiko, batas ng tao, batas ng Diyos, kaya mo nang sundin lahat. Kasi ang banal na Espiritu, perfect yan. Diba? Perfect yan. Kaya nga magsisimula tayo sa batas ng tao eh. Kung hindi mo kayang sumunod sa batas ng trapiko, how much more na kaya mong sundin ang batas ng Diyos? Diba? Yung batas trapiko lang, pinasok mo yung one way, nabangga ka, tapos ikaw pa magre-reklamo. Batas ng tao, hindi mo kayang sundin, how much more yung batas ng Diyos? Diba? Oh. Kaya, yun ang kagandahan sa mga taong tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo at namuhay ng may kabanalan. Wala nang kahatulan sa mga taong nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang pangako ng Panginoon. At wala na rin tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na tayo ng presensya ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng Kanyang banal na Espiritu. Diba? Yun. Yun ang kagandahan sa isang tao na tumanggap at namuhay na may kabanalan, mga kaibigan. So I hope you are being encouraged sa mga nanonood po. Sir Pons, Ma'am Annalisa, Insan Joyce, at saka marami pang iba, mga kapulisan ng buong Pilipinas, at sa lahat po ng tumusubaybay sa gawain na ito ng Panginoon. I love you with the love of the Lord. God bless everyone. God bless po. God bless po.